Ang direksyon ay isang mahalagang batayan sa pagtukoy ng kinalalagyan o lokasyon ng isang bagay o pook. May apat na pangunahing direksyon. Ito ay ang silangan, kanluran, hilaga, at timog. Inuulit ko, ang pangunahing direksyon ay silangan, kanluran, hilaga, at timog. Nasa pagitan naman ng mga pangunahing direksyon ang mga pangalawang direksyon. Ito ang hilagang silangan, hilagang kanluran, timog silangan, at timog kanluran. Inuulit ko, ang pangalawang direksyon ay hilagang silangan, hilagang kanluran, timog silangan, at timog kanluran. May iba't iba tayong pamamaraan para matukoy natin kung anong direksyon tayo. Unang-una ay ang araw. Ito ay nakakatulong sa pagtukoy ng lokasyon ng isang pook. Ito ay sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran. Kung nasa kanan ng silangan, pangalawa ay ang kompas. Tumutulong din ang kompas para malaman natin o matukoy natin kung anong direksyon nasaan tayo. Ito ay isang instrumentong may palasong nakaturo sa hilaga, nasa ibaba naman nito ang timog. Sa kanan ang silangan at sa kaliwa naman. Inuulit ko, ang araw at ang kompas ay instrumento para matulungan tayo para matukoy ang ating direksyon. Pagtukoy sa relatibong lokasyon ng isang pook. Ang relatibong lokasyon ay ang paglalarawan sa isang pook sa pamamagitan ng kaugnay na mga anyong lupa at anyong tubig na nakapalibot o nakapaligid dito. Halimbawa, ang Batanes, pulo ng Batanes, napapalibutan siya ng Pacific Ocean, West Philippine Sea, at Philippine Sea. Yan ang mga dagat na nakapalibot sa pulo ng Batanes. Paano naman natin matutukoy ang distansya ng pook? So, ang distansya ay ang layo ng isang pook sa mga karatig nitong pook. So, lupa sa lupa, kung gaano ka layo. So, dito naman tayo sa mapang tumutukoy sa mga lalawigan ng bawat rehiyon. Unang-una, ano nga ba ang lalawigan? Ang lalawigan ang pangunahing unit ng pamahalaang lokal ng Pilipinas. Ang mga ito ay pinangkat bilang mga rehiyon. So, paano nila pinagpangkat-pangkat ang mga lalawigan at rehiyon? Ito ay pinangkat nila batay sa pagkakatulad or the same ng heograpiya, kultura at etnolohiya. Ang etnolohiya naman ay tumutukoy sa pamumuhay ng mga tao. Inuulit ko, ang etnolohiya ay ang lalawigan ang pangunahing unit ng pamahalaang lokal ng Pilipinas. Ang ibig sabihin ng pagpapangkat-pangkat, ito yung ginrupo or ginroup nila. Nag-form sila ng grupo na parehas ng heograpiya, parehas ng kultura, at parehas din ng pamumuhay ng mga tao o etnolohiya. Sa ngayon, meron tayong 18 or 18 na rehiyon or region. At meron tayong 81 or 81 na lalawigan sa Pilipinas. So, ginrupo din ang Pilipinas sa 3 or pinagpangkat-pangkat ang mga pulo nito. So, alam naman natin kung saan naman nababatay ang pagpapangkat-pangkat. Nuulit ko, ang pagpapangkat-pangkat or binatay nila sa heograpiya, kultura at pamumuhay ng tao. Unang-una, ang pangkat ng Luzon,
Ang una nating tatalakayin ay ang pangkat ng pulo ng Luzon. So, merong 7 rehiyon ang Luzon. So, bawat rehiyon meron silang mga lalawigan. So, sa una muna, sa pangkat Luzon, ang una nating rehiyon ay Pambansang Punong Rehiyon o sa English ay National Capital Region o NCR. Ang rehiyong ito ay binubuo ng 16 na lalawigan. So, ito ang Caloocan, Las Piñas, Mandaluyong, Malabon, Makati, Marikina, Maynila, Muntinlupa, Pasay, Navotas, Parañaque, Pasig, Quezon, Valenzuela, San Juan at Taguig at ng munisipalidad ng Pateros. Ang pangalawang rehiyon ng Luzon ay Cordillera Administrative Region or CAR. Ang mga lalawigan naman ng mga ito ay ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Ito ang tanging rehiyong walang katabing katubigan. So, wala siyang dagat. Ang rehiyong ito ay matatagpuan sa Hilagang Luzon. Ang pangatlong rehiyon mula sa pangkat ng Luzon ay ang Region 1 or Region 1, Rehiyong Ilocos or sa English, Ilocos Region. Ang rehiyong ito ay nasa hilagang kanluran ng Luzon. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Ang pang-apat na rehiyon mula sa pangkat ng Luzon ay Region 2, Lambak ng Cagayan o sa English ay Cagayan Valley. So, nasa rehiyong ito ang mga lalawigan ng Cagayan, Batanes, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Ang kabisera naman ng rehiyong ito ay Tuguegarao. Tumatawid sa rehiyong ito ang Cagayan River, ang pinakamahabang ilog sa bansa. Ang panglimang rehiyon mula sa pangkat ng Luzon ay ang Region 3 or Region 3, Gitnang Luzon, sa English, Central Luzon. Nasa rehiyong ito ang pinakamalaking kapatagan sa bansa. Binansagan itong Rice Bowl of the Philippines. Dahil dito, nanggagaling ang malaking bahagi ng aning palay sa bawat taon. So, dito sila nag-aani ng palay, pinakamalaking anihan ng palay. Binubuo ito ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, at Zambales. Dito naman tayo sa ika-6 na rehiyon ng pangkat Luzon. Region 4A or Region 4A, Calabarzon. Ang rehiyong ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Quezon. Ang rehiyon ay nasa timog kanlurang bahagi ng Luzon at nasa timog silangang bahagi ng NCR. Ito ang pangalawang pinakamataong rehiyon sa bansa. Ito naman ang ika-7 rehiyon ng pangkat ng Luzon, ang Region 4B or Region 4B, Mimaropa. Ang rehiyong ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan.
napawang mga pulo sa West Philippine Sea, ang Calapan sa Oriental Mindoro at Puerto Princesa sa Palawan ang mga natatanging lungsod sa rehiyon. Nandito naman tayo sa ikawalo at huling rehiyon ng pangkat Luzon, ang Rehiyon 5 or Region 5, Rehiyong Bicol or Bicol Region. Isang tangway o peninsula ang rehiyong ito. Matatagpuan ito sa timog silangan ng bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Albay, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Sorsogon. Ito ay halos na palilibutan ng tubig. So maraming dagat or tubig sa pulo na yan. Tapos na tayo sa pangkat ng Luzon, 8 rehiyon at ang kanilang mga lalawigan. Dito naman tayo sa Visayas. Ang unang rehiyon nila ay ang Rehiyon 6 or Region 6, Kanlurang Visayas, sa English, Western Visayas. Ang rehiyong ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aklan, Antique, Capiz, Guimaras at Iloilo. Ang pangalawang rehiyon naman sa pangkat ng Visayas ay rehiyon ng Pulo ng Negros. Pangalawa to, Negros Island Region or NIR. Ang Republic Act number 12000 na kilala rin bilang Negros Island Region Act na naipasa bilang batas noong Hunyo 11, 2024 ay nag-aatas sa pagtatatag ng Negros Island Region or NIR. Ang rehiyong ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Negros Occidental kasama ang lungsod ng Bacolod, Negros Oriental at Siquijor, pati na rin ang kani-kanilang mga lungsod, bayan at barangay. Ang pangatlong rehiyon naman sa pangkat ng Visayas ay ang Rehiyon 7 or Region 7, Gitnang Visayas or Central Visayas. Ang rehiyong ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Bohol at Cebu. Ang Cebu ang pinakamatandang lungsod sa Pilipinas. Ito ay kinikilala bilang Queen City of the South. Ang huling rehiyon sa pangkat ng Visayas, pang-apat na rehiyon ay ang Rehiyon 8, Region 8, Silangang Visayas or Eastern Visayas. Ang rehiyong ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Biliran, Silangan or Eastern Samar, Samar, Hilaga or Northern Samar, Leyte at Tibog or Southern Leyte. Ang mga ito ay nasa pinakasilangang pulo ng Kabisayaan. Ang Tacloban City ang kabisera ng rehiyong ito. Dito naman tayo sa pangatlong pangkat ng Pilipinas, ang Mindanao. Ang huling pangkat ng Pilipinas. So, ang Mindanao, ang unang rehiyon ay Rehiyon 9 or Region 9, tangway ng Zamboanga or Zamboanga Peninsula. Ang rehiyong ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Ang pangalawang rehiyon ng pangkat Mindanao ay ang Rehiyon 10 or Region 10, Hilagang Mindanao or Northern Mindanao. Ang rehiyong ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental. Ang sentrong administratibo ng rehiyon ay ang Cagayan de Oro. Ang pangatlong rehiyon ng pangkat Mindanao ay ang Rehiyon 11 or Region 11, Rehiyong Davao or Davao Region. Ang rehiyong ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur,
Davao Occidental at Davao Oriental. Ang pang-apat na rehiyon sa pangkat ng Mindanao ay ang Rehiyon 12 or Region 12. Ang tawag dito ay Soc-Sargen. Ang rehiyong ito ay nasa gitnang Mindanao. Ang mga titik sa salitang Soc-Sargen ay tumatayo sa apat na lalawigan. Ito ang Soc, South Cotabato. C is for Cotabato. SK for Sultan Kudarat. S or Sa ay Sarangani at Gen ay General Santos City. Ang Coronadal sa South Cotabato ang sentrong pangrehiyon nito. Ang ikalimang rehiyon ng pangkat ng Mindanao ay ang Rehiyon 13 or Region 13 ang Caraga. Ang rehiyong ito ay nasa hilagang silangan ng Mindanao at binubuo ng mga lalawigan ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Dinagat Islands. Ang Butuan City ang sentrong pangrehiyon nito. Ang huling rehiyon naman sa pangkat ng Mindanao ay ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao or BARMM. Ang rehiyong ito ay binubuo ng 5 lalawigan. Ang mga ito ay ang Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi. Ang sentrong pangrehiyon nito ay ang Cotabato City. Ngunit noong Setyembre 9, 2024 ay lumabas ang desisyon ng kataas-taasang hukuman na ang Sulu ay hindi dapat kabahagi ng BARMM matapos na ang lalawigang ito ay bumoto noong 2019 laban sa pagratipika ng Bangsamoro Organic Law or BOL.